Another mini vlog. So, welcome to a day in my life as a mom of 3. Literal na mom of 3 to, mga mi. So, bago ang lahat, ito muna yung OOTD ng aking unika iha. Napaka-cute. So, sa mga nagtatanong bakit siya naka-pajama, kasi magki-kidso na kami today. So, ito, on the way na kami. Wala lang, kahit umuulan, naisip ko lang na i-treat yung mga bata kasi ano ngayon, 'di ba? Holiday, June 12, Independence Day. Talagang independence ang nanay na ito dahil ako lang mag-isa. Tapos dala ko silang tatlo. Gusto ko lang din na ma-experience kung kaya ko ba. Kasi mostly pag lumalabas kami, kasama ko palagi yung mama ko, yung tita ko, para meron akong katuwang. Pero this time, ngayong araw, talagang ako lang mag-isa. Pero sa awa naman ng Diyos, nakayanan ko. Wow, ang sweet naman ng mga kuya sa bunso. So dito, sobrang excited ni Kuya Eli. Ito yung panganay ko, guys. Kasi sobrang miss na daw niya mag-kidzona. Nandito nga pala kami ngayon sa Ayala Mall, Cloverleaf. So, ito yung kidzona nila. Bagong renovate tong mga mi, meron na silang sandbox. Dati kasi wala to. So, additional to. New addition to sa kidzona nila. So, ito si Kulot. 'Di ba napaka-independent niyang bata. Sobra. Marunong na siyang magsuot ng bota. Kasi, dumidikit yung sand sa medya, sa damit. Kaya buti na lang nakita ko to. Tapos, ito si Kuya Eli. Nakaupo na siya doon. Tapos, pinaakyat ko siya ulit para magchinela siya. Kasi naka-medyas lang siya kanina. Iba talaga yung pakiramdam kapag yung nabibigay mo yung mga gusto ng mga anak mo, na ilalabas mo sila, tapos nabibigay mo yung mga kung saan sila masaya, 'di ba? Yung naggaganto kami, nagbabanding kami ng mga bata kasi madalas nasa loob lang kami ng bahay kasi nga wala naman akong kasama, tapos ngayon may pasok na rin sa school. So bihira ako na lang din nakikita si Kuya Eli kasi malayo yung school niya sa bahay. So kaya kanina nag-decide ako, sabi ko tara tayo kidzona. So ito yung si Cordapia, grabe, tumatayo na siya, malapit na talaga yung kulit stage namin kasi susunod nito, alam nyo na mga guys, malapit na siyang maglakad kasi na siya, nakakatayo na siya mag-isa, gumagapang na siya, nakakaupo na siya, gumagabay-gabay na siya. Grabe, nakakatuwa kasi ang bilis ng development ng bata na to. Ang cute, diba? Nandito na siya sa bola. So first time lang ni Elia na mag-kidzona. Kaya, atuwa din naman ako. Niyaya ko silang tatlo. Sabi ko, tara, labas tayo. Kasi yung mom ko, marami siyang trabaho. Masyado kasi kaming magulo dito sa bahay pag magkakasama kami. Kasi yung mga bata, ewan ko ba, hindi talaga magkasundo yung panganay ko tsaka yung pangalawa. Kawawa din tong bunso ko kasi laging gulo-gulo. Parang lagi kaming nasa dilubyo. Pero siguro ganun talaga, kapag dalawang magkasunod na lalaki. Actually, hindi nga sila magkasunod kasi 5 years gap sila. Away ng away, hindi talaga sila magkasundo. Hindi ko maintindihan. Kaya eto, gumawa ko ng bunso, babae. Sana, hindi masyadong makulit din to si Elia kasi feeling ko mas makulit siya sa mga kuya niya. Talagang babae lang siya pero, naku, makulit din. Dati, hindi ko pa masyadong ramdam yung pagiging nanay kasi nagtatrabaho pa ako dati, malayo ako palagi kasi seafarer ako dati. Tapos ngayon, tinalikuran ko lahat yun para maging hands-on mom sa tatlong anak ko na to. Pero hindi naman ako nagsisisi, although minsan kapag nalulungkot ako, syempre nagsi-self-pity, ganyan. Pero tuwing nakikita ko sila na ganito, masaya, tapos nakikita ko pa rin na nabibigay ko pa rin naman yung mga pangangailangan nila, mas masaya ako ngayon kasi andito ako, present ako sa kanila sa lahat ng mga milestone na nangyayari sa kanila. Alam nyo yun, kasi iba pa rin talaga kapag ikaw yung nag-aalaga sa anak mo, yung hindi ka malayo. Oo nga, nabibigay mo nga maraming ang pera pero ang layo-layo naman yung pagmamahal ng mga bata at saka yung pagkilala nila sa'yo, sobrang layo. Iba talaga kapag ikaw yung nandito. Kagaya nung panganay ko, nalulungkot ako kasi syempre ang tagal kong nagbarko. Tapos nung huminto na ako sa pagbarko, ang laki-laki na niya. Kaya ngayon hindi siya masyadong malapit sa akin. Hindi kagaya nito ni Elia at saka ni Johem na ako talaga yung nag-aalaga. Hands-on talaga ako kaya sobrang lapit nilang dalawa sa akin. Ayan ang laki-laki na niya. Tapos nakakalungkot kasi hindi kami masyadong close. Pero ngayon, pinipilit ko naman na
mailapit yung sarili ko sa kanya kasi ako yun ako dapat gumagawa nun, hindi siya. Oy, grabe, ang cute naman ng nagtitinda ng burger na to. Kung ganito yung lahat ng nagtitinda sa Burger King, baka ubusin ko lahat ng burger doon. Char! Ito lang talaga si Johem nakakuha ng kulay ko kasi yung dalawa medyo moreno't morena. Ito si Johem, sabi ko nga dapat siya na lang yung babae. Pero okay na yan, at least may nakapagmana. Hindi ko man sila kamukha, di ba? At least maputi siya. Haha. Ito kami ni Elia. Nakita ko to dun sa may makeup section. Ang cute. May paganito sila. Tapos ito siya. Inaantok na. Napagod, kakatayo, kakakulit. Ang cute lang. Tapos ito si Kuya. Talon-talon lang siya. Kahit mataba siya, kayang-kaya naman niya yung sarili niya. Diba? Ito, meron pa palang isang nangyari doon sa Kids Zone. Itong anak ko kasi mahilig tong makipag-usap sa ibang tao. Ewan ko ba dyan? Pero buti na lang, ang galing talaga nitong kuya na to, itong staff sa Kids Zone, ang bait-bait niya, pinagtiyagaan niya talaga si Johem. Kaya ayan, tingnan niyo, super close nila. Tapos ito naman si kuya, napagod na dun sa sandbox. Umupo na lang sa tabi namin. Tapos nakita ko tong baby na to, ang galing, naglalakad na siya. Akala ko kasing edad niya lang si Elia, pero nagulat ako, 11 months na siya. Kasi mas matangkad si Elia sa kanya. Tapos ayan, tapos na kami maglaro at nagutom na ang mga bagets. Nag-aya na silang kumain. So dito kami sa QQ Ramen kumain kasi gusto daw nila ng ramen. Si Elia, pagod, tulog na. So ayan yung makulit kong anak. Behave naman sila habang nag-iintay. So, ayan, dumating na yung food namin. So, dito pala sa QQ Ramen, meron na 99 pesos lang. Tapos, madami ng serving. Ayan yung sa kanilang dalawa. So, pinalis ko lang yung spring onion, pero yun talaga yung toppings niya. May chasu, tapos spring onions, tapos yung ramen. So, sa akin, cheesy tonkatsu ramen. Sobrang gutom na ako. Ang hirap pala mag-alaga ng tatlo na sabay-sabay, no? O, yan, diba? Independent na talaga siya, si Kulot. Kasi talagang sinanay ko siya. Kasi nung buntis ako, kaming dalawa lang talaga yung magkasama. So, ito din si Kuya. Sobrang favorite niya yan, mga mi. Siguro kahit araw-araw ramen, okay, G lang siya. Pero alam nyo na, bawal nga yan Kaya madalas napapagalitan ko sila ng lola niya. Kasi bawal naman talaga sa bata yung palaging ramen, palaging nuggets, 'di ba? Nakita nyo naman kung paano ko pakainin si Johem at saka si Elia. So, eto, tapos na kaming kumain. Syempre, binili ko rin ng bagong laruan si Elia. Kasi deserve niya. Alangan naman yung mga kuya lang, 'di ba? So, yun lang. Bye!